Alden confirmed ang ginawa ng Sunday mga kasambreros. Tapos si Kath naman, may mga videos at pictures pa sila dito mga kasambreros, no? Maliban doon sa shinare natin kanina or sa previous vlog natin. Unahan ko ito mga kasambreros ha, yung Team Siargao pala ay na-feature din pala ng Metro Magazine mga kasambreros. So alam natin yung Metro Magazine ay isang kilalang lifestyle magazine na nag-feature ng mga artista, na mga sikat na celebrity or personnel sa society mga kasambreros. So ang Metro Magazine ay na-feature sina Alden and Nadine Lustre, no, mga kasambreros. 3 hours ago, sabi ng Metro Magazine, here's a new series we started watching and loving so far. Hashtag Love Siargao. In Love Siargao, brand new View original romantic drama now streaming on View. Alden Richards and Nadine Lustre explore love, self-discovery, and second chances in a place where time seems to slow down and emotions run deeper. The series follows individuals whose paths cross in the iconic surf town of Siargao, each carrying their own emotional baggage, dreams, and unresolved pasts. As they navigate relationships, healing, and life-changing decisions, the island becomes more than just a backdrop. It becomes a catalyst for transformation. So tapos pictures ni na Alden at saka niya Nadine. So si Alden dito ay naka-brown, si Nads naman ay parang naka-dark maroon na parang may silhouette din po ng brown mga kasambreros. Tapos si Alden, no, ang cute dito, pinost siya ng admin kanina, no, dito Alden Richards. So pambansang Bay na maliit pa siya mga kasambreros. So ito po ay throwback picture of course ni phenomenal box office Cinema King. So sino mag-aakala ng totoy na ito ng totoy na ito at musmus pa ay magiging isang isang phenomenal box office Cinema King at pambansang Bay. So ang daming reactions 360 reactions 12 hours ago. Little Alden. So ito yung sabi dito mga kasambreros. So, daming comments 52 mga kasambreros. Tapos, si Kath pala, shinare din pala niya yung mga pictures nila, no? Doon sa may San Fernando, Pampanga nga mga kasambreros. So, sa kanyang to mismo sa kanyang Facebook post mga kasambreros, sa kanyang Catherine Bernardo official page or Facebook page mga kasambreros. So, ito yung mga sneak peeks or dalawang pictures na shinare niya sa kanyang FB page mga kasambreros. So, dito of course ay kasama niya ang mga cast mga kasambreros ng Love Siargao. Yung iba kasi shinare lang ng mga random fans, yung iba naman shinare ng ABS-CBN, yung iba naman ay shinare ng ABS-CBN News, mga kasambreros, at ang iba naman ay Star Magic. And so yun, no? As usual, ito po yung kanilang picture taking doon sa San Fernando, Pampanga na kung saan ay naka-white sila. So sabi dito sa caption niya, 3 hours ago, maraming Pampanga, love, maraming salamat for welcoming someone someday and Sigabo fam. So, tapos dalawang hearts, no? Daming reactions, of course, as expected. 7,900 reactions in just 3 hours, mga kasambreros. So, yun po, no? Talagang hindi nakapagtataka yung likes na ito, mga kasambreros. Tapos, marami pang mga videos na kung saan doon sa San Fernando, Pampanga na iba naman ito, no? Doon sa shinare natin sa nakaraang vlog. So, syempre, naghihiyawan ng mga tao. Tapos, na ko dito, parang pumunta rin pala si Tita Long Gumatay, no? Doon sa, dito, sa San Fernando, Pampanga, para manood ng parade mga kasambreros or motorcade ng Samon Someday at Sigabo, no? Mga kasambreros.
So definitely si Tita Long Gumatay ay isang masugid na fan ni Catherine and of course ni Alden noon mga kasembreros. So parang ngayon naman no, kasi sa mga ganap ni Alden ay minsan ay pumupunta rin si Tita Long Gumatay mga kasembreros, which is nakakatuwang malaman mga kasembreros. So dito si ano pala si Julia Montes, nag-share din pala siya sa mismong Facebook page niya mga kasembreros ng yung nga napagkikita nila ni Mara no? Kasi siya si Clara, 'di ba? So yung mismong siya mismo yung nag-post sa kanyang Facebook page mga kasembreros ng video na ito na kung saan ay sobrang linaw. Kasama of course si Coco Martin at saka si James Reid mga kasembreros. So sobrang lapit ng camera kasi parang cameraman niya yata or videographer itong nag-video mga kasembreros or kumuha ng mga videos and pictures mga kasembreros. So nakakatuwa no, Mara Clara, parang nag-reunion na rin sila mga kasembreros sa kanilang bagong tambalan. Parang hindi naman siya tambalan, parang magkakaroon niya sila siguro ng competition dito no? Healthy at good vibes competition na kung saan ay si Julia ay sa Sigabo tapos si Kath naman ay sa Summon Someday. So parehong may S no, ang kanilang title sa kanilang mga kanilang series or palabas mga kasembreros. So si Coco Martin para siyang long hair pala dito no, mga kasembreros. Tapos yung isa dito, para yung mga tao sigaw ng sigaw kay James Reid mga kasembreros. So kuha ito ng video ng Catherine Catwolves mga kasembreros. So parang pumipirma or nag-autograph dito si James Reid mga kasembreros no. So, mamaya pe-play ko rin ito kung gusto niyo pong pakinggan mga kasembreros. So, meron din dito yung pag-introduce kay Kath, no? Na kung saan ay sobrang ganda. May isa rin dito na parang yung caption niya, kahit na pawis ay sobrang ganda pa rin ni Kath mga kasembreros, no? At saka nagpapahid siya ng parang bimpo sa kanyang mukha mga kasembreros or face towel. So, sobrang ganda of course ni Phenomenal Box Office Cinema Queen kasi nga siya ay pawisin mga kasembreros. So, sobrang ganda pa rin ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. So, major item natin. So, confirmed no kung ano yung ginawa ni Soiti nung Sunday. So, ang kwento pala ay nagkaroon sila ng family date mga kasembreros nung Sunday mga kasembreros. So kasama niya dito sina Riza or si Riza na kanyang kapatid mga kasembreros at ang buong family no, nagkaroon sila ng parang so ang dami niyang ganap no Sunday. So yun palang ginawa nila mga kasembreros. So nag-picture muna sila dahil sa dahil sa picture muna bago yung kain of course mga kasembreros. Tapos si Alden pala, nag-invite pala siya na panoorin yung Home Along the Riles. Dito mamaya papakinggan natin ito mga kasembreros. Second week, so nasa third week na siya mga kasembreros. Tapos ito po yung kanyang sinabi dito na sana pa ipanoorin natin no, yung Home Along the Riles. The movie, now it's second week going on this third week, so kita-kits tayo sa mga sinihan. So tapos yung parang trailer ng Home Along the Riles nga mga kasembreros no, sinang Claudine Barreto at yung iba pa mga kasembreros and mga Cathinatics. Tapos gusto ko tong pinost ng isang admin mga kasembreros no, na Cathinatics siya no, 10 hours ago. Daming reaction sa 278 mga kasembreros. Catherine Alden, Kath din. So, natutuwa ako sa mga comments kasi parami pa rin ang panatag, no? At saka nag-aabang sa Kath din mga kasembreros. So, nakakatuwa yung mga comments dito. So, magbabasa ako ng ilan. Sabi ni Ron,
Legitao. Sabi niya, Kathleen forever, God bless us always. We love you. We love you always. Tapos sabi naman ni Jesus Hener, sabi niya, Kathleen forever. Sabi naman ni Alice Carnaje, a blessed Monday morning everyone, Kathleen forever. Sabi ni Heling Mateo, Kathleen forever. Tapos ang last one is Orbiso Estrella, Kathleen forever. Tapos malaking heart siya, mga kasombreros. So nakakatuwa, no? At saka good vibes pa rin, mga kasombreros. Yung mga dito, yung mga Kathleenatics na solid pa rin. Babalikan ko yung picture ni Alden at saka ni na Riza o Riza, ayaw kasi magbukas yung pahapyaw lang yung nakalabas kanina. So kasama niya pala dito si Mama Ten, si April, hindi ko kilala tong isa, pero of course yung kanyang kapatid ay kasama niya, mga kasombreros. So hindi ko lang din alam kung nasa conscious sila nito, no, mga kasombreros. Si Riza, tapos hindi ko lang ako sa conscious siya or sa ibang mga ibang restaurant, mga kasombreros. Pero ang sure dito ay kasama of course si Mama Ten at yung kanyang kapatid at saka yung kanyang pinsan na si Riza or si April, mga kasombreros. So yun po yung sigurado dito, no, na kung saan ay nasa picture. Hindi ko lang din alam kung wala sila Daddy Bay tsaka si Angel. So baka humabol lang sila or hindi talaga sumama, mga kasombreros. So yun po. Actually naman sa ating Kathleen items, so ipi-play ko po itong mga videos na sobrang matutuwa kayo sa good vibes sa mga kasombreros, no? And then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Inviting you to please watch and support Home Along the Riles, the movie, now on its second week, going its third week. So kita-kits tayo sa mga sinehan. Catherine Bernardo, James Reed at McCoy's, Hurry in Pampanga,
Sobrang makaka-learn tayo ng lesson dito mga kasimbrero sa ating Word of God. Ang title po ay Gaya Lamang ng Usok or Smoke. Psalms 102 verse 3, For my days go up in smoke, and my bones are burned as with fire. Napakaganda mga kasimbereros na syempre malungkot, no? Kasi dito ang ating buhay ay inahalin tulad sa isang usok or sa isang smoke mga kasimbereros. So alam natin, in reality, no, ang smoke po ay, or yung smoke mga kasimbereros or yung usok, ay panandalian lamang. Kumbaga pa vapor, no? Ang kagaya ng inihalin tulad din ni Haring Solomon, ang buhay ng tao ay kagaya lamang ng isang vapor, ng isang smoke mga kasimbereros na andyan ngayon, tapos wala lang, segundo lang wala na. No, kasi nga tatangayin lang siya ng hangin mga kasimbereros. So, ibig sabihin po, mabilis mawala ang buhay ng tao sa mundong ito. And imagine niyo mga kasimbereros, after 150 years, ano na yung setup ng mundong ito? No, hindi na tayo ang nandito. Yung ating mga bahay, yung ating mga sasakyan, yung ating mga ari-ariang pinundar, yung pinaghirapan natin ng ilang taon, araw-gabing trabaho, pag-iipon, pagsisipag, no? Tama naman po na magsipag tayo, pero let's think deeper mga kasimbereros na hindi lamang ito ang buhay natin. Ang pinakatotoong buhay natin ay sa kabila, no, sa life after death mga kasimbereros. Kasi tama naman na magsikap tayo, no? Kailangan pag-aralin ng mga anak, na magsipag tayo kasi ayaw din ng Panginoon na maging tamad tayo sa buhay na ito mga kasimbereros. So kailangan natin kumain, kailangan natin gumastos, so definitely we need to earn money. So, which is tama, mangarap tayo, no, magpundar tayo. So, tama yung lahat mga kasimbereros. Pero kapag doon na nagtatapos ang iyong thinking, ang iyong mindset, ang iyong paniniwala, ay nagkakamali tayo. Kung nagpe-prepare tayo sa ating future sa mundong ito, mag-prepare din tayo sa ating future sa kabila. Okay? Which is, kasi imagine niyo, di ba, ang lifespan ng tao, yung average is 75, 76, no? 70 for example, tapos the rest of the life mga kasimbereros ay doon na sa kabila. So imagine natin kung tayo po ay nagsisipag dito sa mundong ito na temporary lamang ang lahat, how much more doon sa kabila, no? Yun yung pagkakamali ng mga tao, no? Kung kaya ang ginagawa nila, sige, yung mga gahaman sa pera for example, yung mga corrupt, yung mga politicians, sige, ang trabaho dito, nakaw dito, nakaw doon mga kasimbereros na akala nila ay permanente ang lahat sa mundong ito mga kasimbereros. So kumbaga pa hindi tayo dapat alam mo yan, hindi tayo dapat nag-impok masyado. Ang pera ay blessings, okay? Yung iba pag may pera sila ginagamit nila para sa mission para sa Panginoon, no? Nagsusuporta ng mga taong nagbabahagi ng gospel. Let's say may isang simbahan na sinusuportahan, charity works, no, pagtulong sa may hirap, pagtulong sa mga nangangailangan, may it be our family members, may it be other people, no? So ganoon siya mga kasimbereros. Ang pera po itself ay blessing, okay? Pero kung ang pera naging dahilan ng nagiging sakim tayo, nagiging magnanakaw tayo, nagiging mapagmataas tayo, ginagamit natin ito sa masama. So, yun na po yung nagiging masama mga kasimbereros. So, everything naman na pag ginamit mo sa masama mga kasimbereros ay nagiging masama. So, ganun siya. Ang tubig, di ba? Talagang kailangan natin ng tubig. Pero ang tubig, pag ginamit mo na lulunurin mo ang isang tao dun sa tubig, so nagiging masama siya. So, depende sa gamit mga kasimbereros. For example, tubig, tapos sa ilong mo pinadaan, which hindi sa bunganga, no, na dapat inumin mo ay sa ilong mga kasimbereros. So, yun na po siya, naging mali na yung kanyang purpose sa buhay. So, ganun din po ang buhay ng tao, ganun din po ang pera, ganun din po ang anything, no, na pag ginamit natin sa masama mga kasimbereros. Yung ating mga cellphones, pag ginamit natin sa masama, nagiging masama na rin po siya mga kasimbereros. The verse from Psalms chapter 102 verse 3 speaks to us about the fragility of life and our emotions. So, fragility, mga kasimbereros, at saka breakable ang buhay ng tao, no? Nga, sabi natin na mabuhay man tayo sa mundong ito for like 70, 100 years, bonus na talaga yon. Pero after that, we will spend the rest of our life. Kung yung tayo,
No, yung ako, yung ikaw mga kasmers ay i-spend natin sa kabilang buhay. Eternity to eternity to eternity ang ating kaluluwa mga kasembreros. The psalmist expresses a deep sense of vulnerability and despair. We can relate to this feeling when life becomes overwhelming. The imagery of smoke being consumed and bones burned reflects how fleeting and temporary life is. So yun nga, no, kagaya na mention natin mga kasimberes na ginamit dito ng kinukumpara ang usok at ang buto na sinunog mga kasimberes sa apoy ay nagre-represent na temporary lamang ang buhay. No, ganun siya mga kasembreros. So when we feel burdens from the world around us, it can make us feel like we are fading away, much like a shadow does at dusk. This passage encourages us to reflect on our own lives and experiences. So reflect tayo mga kasembreros. Tama pa ba yung treatment natin sa ating nanay? Tama pa ba yung treatment natin sa ating tatay, sa ating kapatid, sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating kapitbahay? O kung sino man dyan, tama pa ba no, yung ating pagtrato sa ibang tao? And especially, no, meron pa ba tayong panahon sa Biblia, sa panalangin at sa paggawa ng kalooban ng Diyos? No? So yun siya. Let's pause for a moment. No? Hindi po masama ang tumigil saglit sa trabaho, umupo, magmuni-muni at mag-isip-isip mga kasimres ng mga bagay na dapat nating gawin mga kasimres, magplano, no? Tama pa ba? No? Let's evaluate ourselves and reflect ourselves mga kasimres, our actions and treatments, especially sa ibang tao. In this context, the psalmist likely felt deep sorrow or grief, possibly due to loss or hardship. Understanding this emotion is essential for us as fellow believers. With these raw feelings laid bare, we find that it speaks to a common human experience, suffering and heartache. So lahat tayo, nagkakaroon tayo ng challenges, nakaka-experience tayo ng heartaches, mga broken-heartedness moments natin. Talaga nangyayari po yun. Pwedeng may misunderstanding tayo sa tahanan, hindi nag-uunawaan ng pamilya, tapos may sa kapitbahay, for example, may mga issue kayo, tapos kunwari kapos sa pera, or kapos sa bothered ka, you're anxious of everything, no? So ganoon siya, nakaka-experience tayo lahat-lahat, no? May isang vlogger nga, 'di ba? Si Sir J Bin ba 'yon? Na sobrang mayaman na sila kasi million yung sahod nila sa Facebook o sa pag-vlog eh. Pero nakaka-experience pala siya ng depression and anxiety, no? Nasa ospital siya mga kasimberos for how many days. So, pero talaga matulungin din si Sir J-Bin, no? So, let's pray for him mga kasimberos. So, maybe late ko na rin ito ma-post, no? Na akin pong vlog about him. So, pero yun, no? Lahat tayo, mayaman, mahirap, may mga problema, at kinakaharap tayong challenges araw-araw. So, that is why, hindi po solusyon ng pera, hindi siya panacea, hindi siya all-time solution mga kasembreros, yung pera. We need money, yes, no, but it's not God. This is not the all-time solution sa lahat ng ating problema, maging sa problema ng mundo mga kasembreros. So it's just one part of the necessity or needs ng tao mga kasunsan pera. Kailangan natin ng pera, yes. Kailangan din natin ng magandang relationship, yes. Kailangan natin ng peace, yes. Kailangan natin ng pagkain, yes. Kailangan natin ng care and concern sa loob ng tahanan, yes. We need humility, yes. We need patience, yes. We need luck. Money is just a financial aspect. Meron pa tayong mental aspect, meron pa tayong spiritual aspect na napakahalaga, no, time sa Biblia, sa Panginoon, ang panalangin, and so on mga kasimers. Meron pa tayong relational aspect, no, kailangan maganda yung ating relasyon at pakikitungo sa loob ng tahanan mga kasembreros. So ganon siya, no? We need to acknowledge yung ating mga vulnerabilities, mga kasembreros at fragilities sa buhay kasi it allows us to connect, no? Kapag tayo po ay kapag ina-acknowledge natin na tayo pa ay hindi perfecto, no? Only God is perfect. That is why we depend on Him na perfect mga kasembreros. Acknowledging this allows us to connect more profoundly with the struggles of those around us. We can offer empathy and love because we realize that we all have moments when life can feel heavy and despair can cloud our hearts. So, ano rin to kapapa, nakaka-experience ka rin pala, so pareho tayo. So, di ba parang nagkakaroon kayo ng empathy, no, sa isa't isa mga kasembreros kasi you share the same feelings, you share the same struggles and experiences mga kasembreros. So, yung mga lessons na dapat nating tandaan dito, number 1,
ay kailangan i-acknowledge talaga natin yung ating feelings. No? Kailangan tanggapin natin na we have to accept the fact. We need to accept the truth, mga kasembreros, na nakaka-experience ako. No? Hindi lahat tayo nakaka-experience. So, kasi parang you cannot deny the truth, mga kasembreros. One significant lesson from this verse is the importance of acknowledging our emotions. We often feel pressure to put on a brave face, but the reality is that everyone has moments of sadness and despair. It's vital for us to understand that it's okay to feel this way. So parang it's okay not to be okay. No? So ganun siya, mga kasembreros, kasi tao tayo. Kung perpekto na ang buhay, hindi na tayo tao, mga kasembreros. So maaring hindi natin kakailanganin ng Diyos, no? Kasi nga perpekto ng buhay. But since life is not perfect, so we still need and we should need God, mga kasembreros, sa lahat ng seasons, sa lahat ng pagkakataon ng ating existence sa mundong ito. Number 2 na lesson na dapat nating tandaan ay we have to reach out for help. No, kailangan nating humingi ng tulong sa iba. This verse reminds us that we do not have to bear our burdens alone. In times of distress, we can find comfort in our communities, friends, and family. It is important to lean on others during tough times and express that we are experiencing. God often provides support through the people in our lives ready to offer us the compassion we need. So yun, kapag tayo pa humingi kasi ng tulong sa iba, pamamaraan din ito ng Diyos na ang Diyos natin ay God of compassion. No? He's using instruments through the lives of other people, our families, our friends, mga kasembreros, para ipadama na hindi tayo nag-iisa. And sila po ay mga representatives ng Diyos na tayo po ay tulungan sa ating problemang kinakaharap sa buhay. Especially yung reality na tayo po ay vulnerable at passing lamang. No? Hindi tayo permanente sa mundong ito, kagaya ng usok, mga kasembreros. Sa last na lesson natin, no, the final lesson is we have to find hope in God's presence. Ang pag-asa natin ay kay Lord matatagpuan, mga kasembreros. The final lesson from Psalms 102 verse 3 is that even in moments of despair, we can seek hope in God's presence. While we may feel alone, God is always there, ready to listen and offer comfort. It's through prayer and reflection that we can reconnect with His love and grace, ultimately finding strength to heal and move forward on our life's journey. So, ang atin pong pag-asa ay si Lord, mga kasembreros. So, every time na nakakaranas na ng ganito, so, ng problema and trial, so, the more that we pray, the more that we seek God, the more that we trust Him, the more that we depend on Him, mga kasembreros. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? Napay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-aasa na matatagpuan natin sa ating Diyos, mga kasembreros. So, ang buhay natin ay gaya lamang ng usok, no? That is why huwag tayo magmayabang, magmahalan tayo, no? Mag-unawaan, magpakumbaba, at gawin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. Everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.